Miss Amor, nandito na natin yung sinasabi ni Sir Lucas sa delivery. Wika ni Leia nang napitan niya si Amor na abala sa pagdidilig ng mga halaman. Natigilan si Amor na makita ang mga pinamili ni Lucas mula sa supermarket. Kahon-kahon ang mga nagsidatingan sa harap ng pintuan ng bahay nila. Sir Lucas Montenegro? Wika nang nag-deliver. Opo, pakipirma na lang po ma'am para po malaman na natanggap na ninyo ang mga pinadeliver ni Sir. Maraming salamat po. Pinirmahan naman ni Amor ang resibo. Nang magpaalam ang tatlong lalaki, bumalik si Amor sa loob ng kwarto nila at kinausap. Pang isang taong konsumo ni Amber na yun ah. Hindi ko naman sinabi sa iyo na kahon-kahon ang bibilin mo, Lucas. Okay na yan, at least hindi mo na po problemahin ang mga essentials ni Amber. Natawa si Amor. Thank you, love. Tsaka humalik sa labi ng asawa. Pasensya na kung naistorbo ko yung lakad mo. Kamusta naman palang pag-uusap ninyo ni Prosecutor Rex? Kinuna ni Amor si Lucas ng pampalit na t-shirt dahil galing sa labas ito. About case, panimula niya. Pero tinanggihan ko. Thank you. Tinanggihan mo? Bakit? Just nothing. I just want to sit down and rest with you and our little Amber. Sabihin na lang natin parang bakasyon ko na rin ito. At ikaw, kayo ni Amber ang gusto kong makasama? Gusto mo bang magbakasyon? Kung gusto mo, why not? Saang bansa ba gusto mong magbakasyon? I suggest Dubai para maiba naman. Punta tayo ng Middle East, ganon? Because you look like an Arabian woman, wife. Alam mo ba yon? Tumaas baba ang mga kilay ni Amor na nakangiti kay Lucas. Nakayakap sa asawa na animoy magpapalambing. Kaya ka siguro nagkagusto sa akin dahil sa kakaiba kong anyo, no? Ganon na nga, tilong pinaghalong Araba, Latina. Kaya inunahan ko ng lahat bago ako mapunta sa iba. Minarkahan na kita. Umangat ang gilid ng labi ni Amor saka kinarot sa tagiliran si Lucas. Napatingkayad naman ang asawa sabay tawa. Hey, masakit na yan ha? Kunwari pa noon na walang pakialam sa akin, pero ang totoo patay na patay naman pala. Nasa 20 anyos ka pa lang noon, miserable pang buhay mo noon at di mo pa alam kung paano at saan ka magsisimula ulit dahil sa nangyari sa'yo. Imagine, paano na lang pala kung hindi ako bumalik ng Pilipinas nung araw na yon, di sana, ibang laki na pangasawa mo ngayon, tama? To be honest, wala naman talaga akong balak na kunin ang kasong yon, kung di dahil kay Daddy Alfredo. Ayoko din naman na madismaya siya sa akin kaya sinubukan ko. Humingi ako ng tulong kay Ninong Amir. He is my legal advisor that time. Tadhanang nagtagpo sa atin. Takot ako nun. Takot na takot. Mas lalo pa ako natakot nung iwan mo ko at nangako kang babalik ka agad. Pero wag na natin balikan yon. Past is past, but never forget. Napayakap si Lucas kay Amor. Kaagad kinawanan ng halik sa noo at niyaya niya na tong lumabas ng kwarto para tingnan ang pinakyaw ng mga pinamili nito. Natatawa pa rin si Amor, pinakyaw ng mga kahon-kahon ni Lucas. Ang totoo, pwede silang magpautos kay Mario na tumawag sa mga supplier upang ibigay ang mga gusto nito. Samantala, sa kusina kung saan naroon ang radyo. Ate Linda, grocery pa bang tawag dyan sa ginawa ni Sir Lucas? Ang totoo nga yan, ngayon lang din namin nakita na ang grocery na ganyan kadaming kahon-kahon na essentials ng bata. Nakangising sagot ni Linda. Nahiya pa si Sir Lucas, no? Wika ni Leia. Ha? Nahiya? Bakit? Takang tanong ni Naning. Kayang-kaya niyang bilhin kahit kusali ng supermarket kung gugustuhin niya lang at kung papayag lang may-ari ng supermarket. Si Leia. Parang di pa makapaniwala si Naning sa mga sinasabi ni Linda at Leia sa kanya. Maya-maya, tumahimik ang mga ito nang makita na lumabas sina Amor at Lucas sa kanilang kwarto. Kaagad namang dumulog sina Lucas at Amor sa kusina para kausapin ng tatlo. Mga ates, may sasabihin kami ni Amor sa inyo. Ate Naning, may passport ka po ba? Kung meron, good. Kung wala naman, as soon as possible, magpagawa na tayo. Ate Linda at Ate Leia, pwede pa extend ng konting araw dito sa bahay? Ganito na lang, saka na ipapasok ang ipapalit sa inyo pagbalik namin galing sa bakasyon. Yes, we're going on a vacation in Dubai. Ikaw, Ate Naning, kailangan natin ng pasaporte mo dahil isasama ka namin. 4 tayo. Me, Ma'am Amor, Amber and you of course. Ano, okay lang po ba? Any question? Tumaas ng kamay si Naning. Tumango si Lucas. Wala akong pasaporte, Sir Lucas.
Gagawan as soon as possible. As I said kanina lang. Anything else? Umiling si Naning. Wala na po. Maraming salamat po, Sir Lucas. Ma'am Amor? Nahihiya pa ang dalaga ng umiti. Maya ay tumaas ang kamay ng dalawa. Anong concern ninyong dalawa? Ngumisi naman ang mga ito. Wala naman, Sir Lucas. Matanong lang namin kung ayos lang ba sa inyo na kami lang ni Linda ang maiiwan sa bahay ninyo. Ang ibig ko pong sabihin, pinagkakatiwala po ba ninyo sa amin ang bahay ninyo habang wala pa kayo dito? Nag-cross ang mga braso ni Lucas, saka binabasa niya ang reaksyon ng dalawa. Maya-maya, napabuga ito ng hangin sa kawalan, saka hindi na nagsalita. Tumalikod at naglakad patungong lobby. Napatingin naman ang tatlo kay Amor. Alam niyang hindi kayo gagawa, ikapapahamak ninyo at ikahihiya ng puri ninyo? Bakit di kami kinakausap ni Sir? Kasi pang-10 tanong na ninyo yan sa kanya At kayo na nga rin ang makakasagot ng tanong na iyon sa inyong sarili. O siya, nakapag-almusal na ba ang lahat? Kung hindi pa, Ate Lea, maganda na tayo ng aalmusalin natin. Natahimik si Naning. Ngayon, unti-unti niyang nakilala ang mga taong kinukwento lang noon ni Linda at Lea sa kanya. Totoo nga, sobrang bait ng mga ito kumpara sa mga nakilala niyang mayayaman na tao. Ito ang klase ng mga tao na mayayaman, ngunit hindi kailangan magyabang o magmataas sa ibang tao na hindi kayang umangat dahil sa isang estado ng kanilang buhay. Ito ang tipo ng taong irespetuhin mo dahil karapat-dapat silang respetuhin ng kahit na sino. Pantay at walang may minamatang mga tao. Dapat natularan ang ganitong klase ng pamilya. Baka magtatanong ka na naman. Sasabihin ko sa iyo, Naning, si Sir Lucas ay family-oriented na tao. Parehong mababait ang mga magulang. Isama na natin ang buong angkan. Si Miss Amor naman sadyang pinanganak na may mabuting puso, kaya matchmade talaga silang dalawa. Pabulong na sabi ni Lea, saka dumulog na ng kusina. Alas 5 pa lamang ng umaga, gising na si Naning. Nasa kusina siya at nakapantulog pa ito ng suot. Madilim sa bandang lobby area, kaya ang kusina lamang at may ilang parte din ng bahay ng pader ay glass wall, kaya nakikita din sa labas ang bakuran na maraming puno sa gilid ng hallway. Sakto, nagtitimpla ng tsaa si Naning nang biglang may nagsalita sa likuran nito. Pwede mo rin ba akong ipagtimpla ng kape? Sa gulat ng dalaga, nabitawan ang tasang hawak-hawak nito, dahilan para mapasaw si Naning sa mainit na tubig. Ah, shit! Bulalas din Naning sa likuran ko. Pwisit ka talaga? Kaagad na dumulog si Naning sa lababo upang ibabad ang kamay, braso nito sa tubig. Dali-dali din tumungo si Kid sa ref, kumuha ng yelo at saka nilagay niya doon sa kamay ni Naning. Sa galit ng dalaga ay winaksin Naning ang kamay ni Kid, dahilan tumilapo ng yelo sa sahig. Nagulat si Naning sa nagawa nito kay Kid. Nataranta din ang dalaga nang hindi umimik ang binata. Kwan, it's okay. I am just worried. Naglagay ka ng yelo para bumahaw ang nasabuyan ng mainit na tubig. Sorry kung nagulat kita. Saka lumayo si Kid. Nahiga sa mahabang sofa at hindi na nagsalita. Napabuga ng hangin sa kawalan si Naning at dali-daling bumalik sa kanilang kwarto upang magpalit ng damit. Wala siyang kasalanan, ngunit nakokonsensya siya sa ginawa nito sa binata. Ang murahin ng murahin niya ito. Bandang alas 7 ng umaga, pagbalik ni Naning sa kusina, wala na sa lobby si Kid. Panay ang silip niya sa lugar na iyon hanggang sa napuno siya nito ni Linda. Hoy, ayos ka lang ba? Sinong hinahanap mo? Ha? Wala. Peking ngumiti si Naning saka uminom ng tubig. Maya-maya, lumabas na sa kwarto ang mag-asawang Lucas at Amor. Bihis na ang dalawa habang karga ni Lucas ang anak. Mukhang may lakad sila. Formal ang suot. Pabulong na sabi ni Naning. Kapag ganyan na suot ng dalawa, may bitbit na laptop bag ang mga ito. Ibig sabihin sa korte ang punta ng mga yon o di kaya may meeting na pupuntahan related sa kanilang trabaho. Napaka-professional nilang tignan, ano? Nakangiting salita ni Linda. Good morning, ladies. Bati ni Lucas. Magandang umaga po, Sir Lucas, Miss Amor.
Almusal po muna kayo bago kayo umalis ng bahay. Wika ni Linda nang makapaghanda na ito sa hapag. Salamat, Leia. Wika ni Lucas. Naning, ikaw na munang bahala kay Amber ha? Maraming salamat. Salita naman ni Amor kay Naning nang kunin niya na si Amber kay Lucas. Opo, maiksing sabat ng dalaga. Ma'am Amor, kanina pala nandito si Sir Kid. Napabaling naman si Lucas kay Naning. May ginawa ba siyang kabalastugan? Ha? Wala naman po. Naning, magsabi ka sa amin kung ginugulo ka ng lalaking yon, ha? He is gentle but sometimes maligalig ang taong iyon. Huwag mo na lang papansinin. Salita ni Lucas. Bakit? Inaway niya ba? Umiling si Lucas. Maya-maya inilapit ni Lucas ang mukha nito sa asawa. He is trying to tease her. Napangisi si Amor sabay tingin kay Naning. Nahiya naman si Naning nang tingnan siya ni Amor. Naning, ilang taon ka na? Wika ni Amor. Ma'am, 21 po. Bumaling si Amor kay Lucas. Ilang taon si Kid? Nagkiwit balikat si Lucas. I don't know, parang di kalayuan sa edad ni Tyron. Sunod-sunod naman na tumango si Amor at nagpatuloy sa pagkain. Nagpaalam ang dalawa pagkatapos ng almusal. Iisang sasakyan lamang ang gamit at kay Lucas iyon. Lucas, sa korte tayo pupunta. Sports car talaga? Wife, I used a sports car when I was in New York. Nasa Pilipinas tayo. Asawa ko, yung malaki ang gagamitin mo? Which one? BMW mo na lang. Nasunod ang gusto ni Amor. Dali-daling bumalik si Lucas sa loob ng bahay nila, nagpalit ng susi ng kotse. Pagbalik niya, napangiti siyang tinitingnan si Amor na nakatungo habang tinitingnan ni Amor ang suot na sapatos. Napailing si Lucas. She's gorgeous. Aniya at mabilis na lumapit sa asawa. What are you doing? Not comfortable with your shoes? Napaangat ng mukha si Amor tsaka ngumiti kay Lucas. Umiling si Amor. Nagkamali ako ng sapatos na suot. Medyo mataas ang heels pero okay lang. Talaga? I can wait you here. Hindi na, Lucas. Tara na, baka magsisimula na yung trials. Napatingin si Lucas sa relo nito. Mamaya pa, 9. May isang oras pa tayo. Let's go. Good morning, gentlemen. How was your day today? Seems like stressed na kayo. Hindi pa nagsisimula ang trials, mga mukha ninyo. Parang pinukpok na ng court hammer. Natatawang wika ni Lucas. Nagkumpulan sa gilid ng bukana ng pintuan ng korte sina Rex, Ninong Amir at Avil. Magilo naman ng umiting binati ni Amor ang mga ito. Attorney Montenegro, you won't believe it. Napapabuga ng hangin sa kawalan si Rex habang natatawa ang mga kasamahan nito. Bahala ka ng ipagtanggol yung kliyente mo, Prosecutor Rex. Natatawang sabi ni Attorney Avil. Why? What happened to him? Tanong ni Rex. Loko pala tong kliyente niya eh. Good luck, Prosecutor Cheng. Kaya mo yan. Tinapik ni Ninong Amir ang balikat ni Rex saka umiling. Hindi maipinta ang mukha ni Rex. Baka sa pagmumuka at reaksyon ng pagkadismaya sa sariling desisyon. Ngunit bilang prosecutor, gagawin niya lang ang trabaho nito. Yon ang mahalaga. Oh, your only mistake was that you didn't dig into his past case because you knew he really was a victim. Well, I really blame you for that because you have high self-confidence. Bro, this is only one thing I will advise and remind you of. Trust is like a glass. Once broken, it will never be the same. Good luck sa trials mo. Don't worry, we will stay by your side no matter what happened in this hearing. Napabuga ng hangin sa kawalan si Rex, sabay gulo ng maayos niyang buhok. Tinapik ni Amor ang balikat niya. Napabaling ang lalaki sa kanya. It's okay. Fighting, Prosecutor Cheng. Tsaka nagtawanan ng mga ito kahit sa gitna ng seryosong usapan. It's not easy to trust, lalo na't hindi mo pa to nakilala ng matagal. O kahit nga matagal mo nang kilala, dapat hindi mo pa rin to pagkatiwalaan. Masasaktan ka lang? Tingnan mo si Rex, talo sa kaso. Gago naman kasi yung kliyente niya eh. Adik ang shit. Biglang tinapik ni Ninong Amir ang kamay ni Abil dahil hindi sa walang prenong salita nito. Kumunot ang noo ni Abil. Umiling si Ninong Amir sa kanya. Nangyari na. Maibabalik pa ba?
Dismayadong salita ni Rex saka sumimsim ng mainit na kape. Bumawi ka na lang sa mga susunod na kasong hahawakan mo, prosecutor. Saliksikin mo ng mabuti bago ka sumalang. Salita naman ni Ninong Amir. Tinapik ang balikat ng lalaki. And don't ever do what you ever did to your client again. You might end up being sued instead of him. Your patience was short, Rex. You shouldn't have become a prosecutor. Wika din ni Lucas. Hindi nakapagsalita si Rex. Maya-maya may dinukot sa bulsa ng kanyang coat. Sigarilyo. Sisindihan niya sana iyon ang kunin ni Avil sa kanyang bibig. No smoking in this area. Saka tinuro ni Avil ang karatula na nakapaskil sa may pintuan. Where's Attorney Amor? Kanina ko pa siya hindi nakikita, Lucas? Tanong naman ni Ninong Amir kay Lucas. After ng trial kanina, nauna siyang umalis. Sinundo ni Mommy, may kailangan daw silang pag-usapan. Paliwanag naman ni Lucas. Your wife is your mother's legal advisor? Ang galing naman. Bakit hindi ikaw o si dad mo? Salita ni Rex. Girls talk. Women are always right. Right, Attorney Vergara? Nakangiting salita naman ni Lucas. Nagkibit ng balikat si Avil. Hindi ako relate sa pinag-uusapan ninyong rights. Palagi akong tinatraydor, kaya wag ninyo kong tatanungin tungkol dyan. Pasimpeng nagkatinginan ang tatlong lalaki. Nagkibit balikat si Lucas, iniba ang usapan. Anyway, baka hindi ako makakasama sa isang summit meeting sa China. Wala kahit kanino ang tingin nito, maliban sa tasa ng kape na hawak niya. We are going to Scotland. Actually, sa Dubai sana ang plano, pero dahil ramdam ng kapwa natin kapatid ng mga Muslim ay decided na sa Scotland na lang. So, pass sa mga meetings and agenda for 1 month. Family time muna bagong ibang bagay. Paliwanag ni Lucas. Tumikim si Avil. Kinatok ang mesang salamin para makuha ang atensyon ng tatlong lalaki, lalo na si Lucas. Hindi mo na naman kailangan magtrabaho, Attorney Montenegro. You have plenty of money. Billions. May mga businesses ka naman. As far as I know, may sariling law firm ka sa Manhattan. May buildings ka, malls, and 1,000 hectares of lands. Wow! Who are you again? Montenegro? Pumalakpak pa sa kawalan si Avil. As far as I know then, you are the owner and the CEO of Lavidas Cosmetics, Renata Sumatra. Akala mo ba hindi ko alam? Remember, my mother's name is Erawang. I am Avil Vergara, not Renata Sumatra. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo at baka may makarinig sa'yo. Matagal ng panahon na patay si Rena. Sa tingin ng karamihan ako si Attorney Avil Vergara. Huwag na natin ibalik pa ang nakaraan. Ayokong mag-isip at baka mabuwang ako. O siya, tama ng dramang yan. Sumingit si Ninong Amir. Kung di ka makakasama sa summit meeting, ibig sabihin nun, next month yon? Nililinaw ni Ninong Amir si Lucas. After our second wedding. Nasorpresa ang tatlo sa sinabi ni Lucas. Second wedding? What do you mean ikakasal kayo ulit? Si Rex. Church wedding. Si Amor nang bahalang magbigay ng wedding invitation sa inyo next week. Kaya pasensya kung di ako nakakapunta kaagad kung tumatawag kayo sa akin. Naghahanda kasi kami. Paliwanag ni Lucas. E di sana all. Baka gusto mong pakasalan siya ulit sa pangatlong pagkakataon. Wika ni Avil. Actually, meron talaga. Beach wedding. Kahit saan man yan, pakakasalan ko pa rin siya ng paulit-ulit. Brad, bilib na ako sa'yo. Kung magkakaroon din ako ng babaeng pakakasalan ko, salamat sa suhestyon, gagawin ko rin yung ginagawa mo, sambit ni Rex. Bro, it's not measured by how many times you marry the woman you love, but if you'll also ask me why I want to marry her again and again, because I want to make her feel that no matter what happens, I will only love her. She is the only woman who suits her and will wear the wedding gown again and again. May nanalo na naman. Pero nakakabilib ka. Idol na talaga kita. Lalo na kung paano ka magmahal sa iyong asawa. Brad, I'm jealous. Really? Napangisi si Lucas at sunod-sunod na umiling. Hindi siya nagsalita, bagkus humigop na lang ito ng mainit na kape. Rex, baka gusto mong mag-propose ulit kay Avil. Total naging fiancé mo naman ang best friend ko. Mag-propose ka ulit, papayag na ako. Sasang-ayon na ako na ikasal din tayo. Hindi lang 2 beses, paulit-ulit din. Ano? Nangahamon na sabi ni Avil sa kanya. Napabuga ng hangin sa kawalan si Rex saka tumayo.
Humakbang papalapit kay Avil, saka nilapit ang mukha nito sa mukha ng babae. Kaagad ding kumunot ang noo ni Avil at nagtataka sa ginagawa ni Rex sa kanya. Ginagawa mo? Saan ni Avil? Mayay umatras si Rex saka bumalik sa kinaupuan nito. Hoy, ano yun? Kinatok ni Avil ang salamin sa lamesa upang pansinin siya nito ni Rex. He is trying to seduce you. But from what Ninong and I can see, everything you want is impossible. Si Lucas ang sumagot sa katanungan nito kay Rex. Natapos na lang kape ng 4 na walang may nangyari. Tamang usap at kwentuhan lang, tsaka nagpaalam si Lucas na mauuna nang umalis. Hindi naman siya pinigilan bagkus kilala na nila ito na hindi magpapaawat ang isa. Dumiretso si Lucas sa kumpanya ng kanyang ina. Alas 5 ng hapon ang sunduin ng asawang si Amor na katatapos lang din ang agenda sa kanyang inang si Celeste. How's your agenda? Did you get anything done? Tsaka bumalik si Lucas sa kanyang ina bago to humalik kay Amor. Napangiti ang ina habang may tinatapos na pirmahan. Everything is fine and I believe that more people will have a chance to be successful in the coming days. And thanks to Attorney Ina. Maraming salamat din po sa inyo. Ma, it was your idea too? Ang ginawa ko lang naman ipaliwanag ng maayos sa kanila na may kaunting nalalaman tungkol sa financials. Natuwa si Lucas. Pasimple siyang umiti sa kanyang ina dahil sa kanyang asawa na hindi man lang nagawang biguin ng kanyang ina pagdating sa legal advice. She earned the respect of our client. Thank you so much, Iha. Let's dinner. Nagpabook na ako ng table sa LA 5-star hotel. Wika pa ng ina sa kanyang anak. Napapangiti si Amor dahil kahit papaano ay nakatulong siya.